morning everyone! Welcome back to our channel. Ang ganda ng weather namin ngayon dito guys. Napakaliwalas. Sana sa inyo ay ganun din. Bago ang lahat guys, I would like to dedicate this video to Miss Juna of Crafts and Succulents. She is a very nice lady guys and very supportive. In fact, siya yung nag-encourage sa akin na mag-premiere. Maganda yung channel niya guys, nakaka-inspire yung ganda ng mga halamans niya, lalo na yung mga succulents. At marami rin kayong matutunan about gardening dahil mayroon siyang mga tips kung paano alagaan ang mga halaman. Kaya visit niyo na rin yung channel niya. For today's video guys, ay magre-ripa tayo ng isang uri ng orchids. Ito ay tinatawag na Trichosynchum orchids. Nabili ko to guys last year at tapos yung taniman nito ay isang plastic lang na malambot kaya nasisira na siya, kaya kailangan nating palitan yung pot niya. Tapos meron akong nabiling ceramic pot at ayan. So dito ko ililipat itong Trichosynchum ko. Tapos ang gagamitin ko ay coco cubes, kakaunting charcoal at sphagnum moss. So ayan. Pero bago ang lahat guys, ay kilalanin muna natin kung ano ba ang Trichosynchum orchids. Ang Trichosynchum orchids used to belong to the genus of Oncidium. Kaya mapapansin natin na may similarities yung mga bulaklak ng Oncidium at Trichosynchum orchids. But these orchids can be recognized easily because of its mule ear shaped leaves. So kahugis ng tainga ng kabayo or donkey yung mga dahon ng Trichosynchum orchids. Kaya aside from being called dancing lady orchids, ito ay tinatawag ding mule ear orchids. Ang Trichosynchum orchids ay symbodial orchids like Oncidium and Cattleya. Kaya lang, unlike Cattleya and Oncidium, Trichosynchum have small bulb found inside its leaves. So ayan, kung makikita nyo, hindi tulad ng Cattleya at Oncidium na malalaki yung pseudobulbs nila. Pero ang Trichosynchum ay halos hindi mo makikita dahil nasa lang siya, nasa loob lang ng dahon. So ayan, wala tayong makikita yung yung bilog na pseudobulb. Kaya ang Trichosynchum orchids ay hindi nag-i-store ng water at nutrients sa bulbs nila. Kundi dito sila nag-i-store ng nutrients at water sa malapad at makapal na dahon nila. Mostly sa mga Trichosynchum orchids ay mababango ang mga bulaklak nila. Lalo na yung Trichosynchum lancianum. Tulad nitong sa akin, ito ay Trichosynchum lancianum. Tuwing umaga, ang bango-bango ng bulaklak nito guys, meron siyang citrus smell na mas lalo pang babango kung nasisinaga ng araw. So, paano ba ang pag-aalaga ng Trichosynchum orchids? Trichosynchum orchids needs lots of bright light but not full sunlight dahil nasusunog yung mga dahon nila. Tulad ng nangyari dito sa Trichosynchum ko. So, ayan, naninilaw yung dahon niya at saka, ayan, nasusunog talaga siya. Tapos, abot pa dito sa likod yung niya, yung damage. Ayan, marami siyang talaga. Tapos, naninilaw. So, kaya kailangan, ang Trichosynchum orchids ay ilagay mo doon sa area kung saan may 20 to 60% shade para hindi siya masira. At isa pang hindi magandang epekto pag ang Trichosynchum orchids ay masyadong na-expose sa direct sunlight ay hindi siya magkakaroon ng maraming bulaklak. So kakaunti lang ang magiging niya, bulaklak at saka hindi maganda yung niya, mga petals, hindi masyadong lalabas yung kulay at saka maliliit lang yung petals. Ayan, unlike dun sa unang bulaklak nito na ang laki-laki ng petals at saka makintab yung kulay. Ngayon, parang pale yung niya, kulay. So, yun ang epekto kasi pag masyado siyang na-expose sa araw. So, kailangan ang Trichosynchum orchids guys ay ilalagay natin siya kung saan merong 20 to 60% shade. Tungkol naman sa water, ang Trichosynchum orchids should be watered daily to keep in a moist environment para magaya natin yung tropical condition niya kung saan sila nabubuhay.
Pero pag ang trichosynthrum nyo ay nakapat, tulad nitong sa akin, 2 to 3 days siya bago didiligan uli hanggang sa matuyo na talaga yung niya, yung sphagnum moss, bago pa siya didiligan. As for the fertilizer, kung hindi slow or controlled release yung gamit yung fertilizer, dapat fertilized siya every week. Pero pag slow release naman or your controlled release fertilizer ang gamit tulad ng Osmocote, dapat every 3 months lang nilalagyan, dahil yung Osmocote ay nagre-release siya ng fertilizer tuwing nababasa pag nagdidilig tayo.
That's all for now guys. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please consider to subscribe to our channel at paki-like nyo na rin. And guys, I'm not so good in gardening, so if you have some suggestions or questions, please don't hesitate to leave a comment.